mataas ang timbang mo, yung BMI mo, extremely dangerous. So, ano ba yung mga panganib ng sobrang taba? Sige nga. So, magbigay tayo ng 10. Ano yung una? Ang mga taong sobrang taba, sila yung prone sa pagkakaroon ng cardiovascular disease. Number 2, sila yung prone sa pagkakaroon ng diabetes. Number 3, sila yung prone sa pagkakaroon ng hypertension. 4, prone kayo sa musculoskeletal problem. 5, sila yung mga nakakaranas ng sakit sa balat. Sa balat. 6, sila yung nagkakaroon ng mental problem. Diba? 7, sila yung kadalasan na nakakaranas ng marami to. Suliranin sa fertility. Number 8, kayo yung nakakaranas ng problema sa paghinga. Number 9, kayo yung mas prone na kapitan ng cancer. At number 10, kayo yung base sa pag-aaral, lower life expectancy. Okay, mababa daw ang life expectancy ng mga taong sobrang taba. So sir, bakit mo naman nasabi na ang matataba ay prone sa cardiovascular disease? Alam nyo kasi kabayan, ang sobrang taba ay isa sa mga pangunahing sanhi ng mga sakit sa puso, karamdaman, sa mga sakit sa dugo, mga ganyan. Yung mga pagtaas na ng mga cholesterol, triglycerides, yung mga ganyan, o yung pagbara ng mga arteries. Dahil dito, mataas ang posibilidad na magkakaroon ng atherosclerosis, heart attack, yung mga ganyan, stroke. Diabetes. Okay, so sobrang taba, isa rin ang pangunahing sanhi ng diabetes. Sa mga taong sobra ang timbang sa kanilang mga katawan ay hindi na nakakaproduce ng sapat ng insulin o hindi ito maintindihan ng kanilang mga cells. Ito ay nagre-resulta sa mataas na antas ng sugar o asukal sa kanilang dugo. Bakit nagkakaroon ng hypertension? Pag sobrang timbang mo kabayan, malaking epekto sa presyon ng dugo ng isang tao. Ang taong sobrang taba, mataas sa posibilidad yan na magkakaroon ng hypertension or high blood pressure. Ang kondisyong ito kabayan ay nagdadagdag din sa panganib na magkaroon ng sakit sa puso. Okay? Ito yung musculoskeletal problem. Dahil sobrang bigat mo, syempre nagkakaroon ka na yan. Yung nakakaramdam ka na ng pananakit ng tuhod mo kasi nga hindi na kaya ng mga kasukasuan mo yung sobrang bigat ng dinadala ng yung excess fats talaga kabayan. Okay? Nagkakaroon ka na ng sakit sa likod, hindi mo maintindihan. At mga iba pang problema ng musculoskeleton. Okay? Sakit sa balat, bakit? Kapag ikaw ay sobrang taba, ito ay maaaring magdulot sa pangkaraniwang problema tulad ng yung skin tag, okay? Yung pagkakaroon ng kabayan. Ano ba yun pag mataba ka? Stretch mark. Hindi ba? Kadalasan nagkakaroon ng ganyan Mga cellulite, mga rashes sa mga pagitan ng mga naiipit ng mga taba, mga ganyan. Kayo ay prone sa pagkakaroon ng sakit sa balat. Bakit pag ikaw ay mataba, nagkakaroon ka ng kadalasan mental problem? Sige nga. Dahil ang sobrang timbang kabayan ay nagdudulot ng iba't ibang uri ng problema sa kalusugan, lalo na sa utak. Bakit? Sobrang taba mo, konektado ang pagkakaroon, lalo ng pagkakaroon ng stress, pangamba, at iba pang mga karamdaman sa pag-iisip tulad ng eating disorder. Sasabihin sa'yo, ang daming mga sinasabi ng tao sa akin, bakit ganito daw yung katawan ko, bakit ganyan daw ako. Diyan na pumapasok yung mga diskriminasyon, kaya iniisip mo yan, yan, di ba? Maraming nakakaranas ng ganyan. Marami din nakaranas na ito kabayan. Suliranin sa fertility. Paano mo naman nasabi sir? Ang sobrang taba kasi kabayan, may epekto rin yan sa reproductive health. Lalo na sa mga kababaihan. Okay, marami mga babae ngayon sobrang timbang na nahirapang magbuntis o magdala ng isang malusog na sanggol sa kanilang sinapupunan dahil nga puno ng taba. Hindi na nakakarating yung binibigay ni Manoy.
Ito ay dahil sa sobrang taba na maaaring makapag-impluwensya sa hormonal balance mo bilang isang babae. Kadalasan din dito, yung mga babae nagkakaroon ng PCOS, mga ganyan, okay? Kahit sa lalaki din, okay? May problema din talaga dyan, okay? Na pwedeng makaapekto sa fertility. Problema sa paghinga, kadalasan yan, hingal na hingal ka. Akyat ka lang ng second floor, buhat ka lang ng isang timba ng tubig, mga ganyan, hingal na hingal ka na. Ang sobrang timbang kasi kabayan, nagdaragdag yan ng panganib sa problema sa sistema sa panghinga tulad ng ikaw kung hikain ka, madaling ano yan. Madaling makita yan sa taong sobrang taas ng timbang. Okay? Cancer. Sa sobrang timbang mo kabayan, malaking bahagi yan na panganib sa pagkakaroon ng ilang mga uri ng cancer. Sa totoo lang, maraming mga pag-aaral ang nagpapakita na ang sobrang taba sa katawan, yan ay konektado sa pag-develop. Tingnan nyo sa mga babae, di ba? Kadalasan yan, mga breast cancer. Okay, yung mga uterine, ovarian, o ganyan. Sa mga iba din, kalalakihan, liver, marami po. Ibang-ibang klase ng cancer. At yung bakit less ang life expectancy? Mababa. Okay, ang mga taong may sobrang timbang ay may mas mababang life expectancy kumpara sa taong may mga malulusog ang timbang. Okay? Kasi pag sobrang timbang mo, nagdaragdag din yan ng panganib kabayan sa mortalidad mula sa sakit. For example, sakit sa puso, di ba? Diabetes. Kaya bumababa ang life expectancy mo. Konektado po yan sa sobrang taba. Okay? So, yan ang kabayan. Kung ikaw, yung BMI mo, sasabihin ng BMI mo, extremely dangerous na. Alam mo na yan. Kabayan, mas madami talaga. Okay? Ang disadvantage kapag ka ikaw ay sobrang taba. So, ang the best na lang nagagawin mo dyan, dahil sa mga maling pagkain, hormonal changes, na nagbibigay sa pagtaba mo, kailangan mo yung ayusin kabayan ha. Para at least ito. Nakita mo yan yung 10 na yan para maiwasan. Okay? God bless kabayan. Ito ay nice to know lang po ha. So, kung kayo sobra sa timbang, exercise din pag may time. Diet din pag may time. Okay? Choose the diet that fits you. Huwag yung kung ano-anong diet ang gagawin nyo dyan na pwedeng mas ikakapahamak ng iyong kalusugan. Okay? God bless everyone. Bye-bye.